Hello everyone, welcome to the shop and start Melodia Door. Okay guys, welcome to the shop. Ang i-diagnose natin ngayon guys, electrical motor na naman ulit. Pero ibang electrical motor drive ito. Ito naman ay hydraulic pump motor. Ang complaint dito kaya naka-check-in ito sa atin. Gumagana ang start control switch, kaya lang ang problema, umuugong ang motor, hindi nag-start. Okay guys, ito ang i-distornilyo natin ngayon. First basic troubleshooting, aalamin natin kung ano ang target nating bubuksan. Para hindi na tayo mahirapang maghanap guys, intindihin natin yung sinabi ng complainant. Ang sabi, gumagana itong start control. Kaya lang, hindi nag-start ang motor, umuugong lang na parang nagba-vibrate, hindi makaikot. Kaya ang target natin, itong starting capacitor box ang ating bubuksan. Single phase motor ito kaya mayroon siyang starting capacitor. Ito ay 220 volts AC motor. So ngayon, alamin natin ang condition ng starting capacitor. So ngayon guys, hindi natin malalaman sa tingin lang. Hindi naman nadideform ang capacitor at wala ring tagas, hindi siya nagbabasa. At saka hindi rin naman sumayad sa mga terminal. Yan, malayo naman. So para malaman natin, tatanggalin natin ito. Tapos i-check natin gamit ang multitaster. At pag nagtatanggal ng capacitor guys, huwag muna hawakan yung terminal ng capacitor baka mayroon pang laman yan. Malakas din yan mga kuryente. At paalala ko lang sa inyo guys, bago mag-test ng capacitor, i-discharge muna, isi-short lang ang dalawang terminal gamit ang screwdriver. At bago pala mag-test ng capacitor guys, nakasit ang tester sa 1 kilo ohms. So ganito lang ang pag-test ng starting capacitor. I-check din natin ang continuity ng ating tester kung okay. Pagkatapos, pagpalitin natin ang test rod ng tester. Pabaligtad-baligtarin natin ang negative at saka positive. Pag hindi nag-response ang tester, ibig sabihin, hindi nag-charge ang ating starting capacitor. Dipiktuso ang ating capacitor. Hindi siya nag-charge at hindi siya makapag-start ng motor. So ngayon guys, mag-test din tayo ng good capacitor at i-compare natin ang isang lumang capacitor dito sa bagong capacitor din. Okay guys, same procedure pa rin. I-discharge din natin ang bagong capacitor para malaman natin kung nag-charge ito. Okay guys, ito na yung bago, iti-test natin. Ang unang touch ng tester guys, hindi talaga magre-reading ang tester dahil hindi pa nag-charge ang capacitor. Pero sa reverse, magre-reading na yan pagka nag-charge ang capacitor. Tulad niyan. So ibig sabihin, good condition itong capacitor. Okay next, pagsamahin natin iti-test ang isang lumang capacitor at ang isang bago. Okay, unahin natin itong bago. Yan, may reading siya. Ito namang luma. Wala talaga siyang response sa tester. Hindi siya nag-charge. So, sira talaga ito. Kaya, magpalit na tayo ng panibagong capacitor. Okay, next, i-check din natin ang body ground ng ating capacitor. Kung hindi ba ito grounded. So okay, kumpleto na. Ikakabit na natin ito. Pero bago natin ikakabit, bubuksan muna natin ang cooling pan ng ating motor. Check muna natin yung bearing kung wala itong sayad. Okay guys, iikutin na natin itong cooling pan. Pakiramdaman natin yung magkabila ang bearing kung wala bang sayad. So, okay lang naman yung dalawang bearing, hindi naman sila sumasayad. So, pwede na nating ibalik itong capacitor.
Okay, nakakabit na. So ngayon, susubukan natin itong i-turn on. Okay guys, hanggang dito na lang tayo sa ating basic repair sa electrical hydraulic pump troubleshooting. Ganun lang kadali ayusin ang mga single phase electrical motor. Kuwira na lang kung sira ang stator coil o kaya ang magkabilaang bearing. At ibang procedure naman yun at kailangan na natin magbaklas ng motor. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panunood at sana nakakatulong po ako sa inyo kahit kunting kaalaman. Basta huwag kalimutan, ito ay basic troubleshooting lang. At maraming salamat sa inyong panunood at kung nagustuhan ninyo ang video ito, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Like, shares, and bell buttons. Maraming salamat. Bye-bye!